would like to ask you a little apology nga we are not very much convenient tungod sa atong sitwasyon karon, no? So that is why ang atong programa wala na tay kanta. Unya medyo ang kasaba ginapugnan tungod kay ang Manolo Portage is isa sa mga kini ang daghang COVID. But anyway, di man ta mahadlok sa COVID kay luwas na tanan, amen. So di lang ta kadali nga mamatay kay alagad ko sa Ginoo. Okay, so ato na lang i-welcome ang matag usa. So basi matingala mo nga unsa dinga klase sa conference nga wa may kanta ingon pa na ni Sir Silent Night lang sa karon. So atong i-welcome ang atong mga kauban na una-una sa atong mga magtutudlo gikan sa Lipa, Batangas, palihog ang grupo sa Lipa, Batangas aron mailan ninyo ang ilang mga gwapo-gwapa nga mga ano. Isa naman lang. Nara. Okay? Salamat sa Ginoo. And then the next, ang kauban ni Pastor Sara from Maramag, Malaybalay, Valencia, siguro mo na nga mga places, palihog, tindog. Amen, no? Dagan-dagan sila. No? And then, ang sa Maramag ng mga pastor, ng mga gwapo. Amen. Pero ikaduha lang mo ni evangelista. Aron nga walay gugot, no? So na dayon gikan sa Balingasag, Misamis Oriental. Amen. And then gikan sa Heritage Baptist Church sa Kasinlot, Taguluan, Misamis Oriental. Okay. Maro man siguro, no? So salamat ug welcome jud ang tanan. So di lang kay ta mabalaka kay namatay gwardiya nga Ginoo, no? So importante nga naa mo og magka-fellowship ta sa iyang pulong, makatuon ta sa pulong sa Ginoo. No, we are all students sa Ginoo, no? So di natin ko magdugay ato na ihatag sa atong lecturer, no? Mao si Evangelist no Bobby Culardo mo ni ang first person nga tudlo sa akuan nag-inusara nga nag-conference daghan ni siya ra isa o nahadlok man siya pagbalik niya uto nagdala ni siya sa kabatalyon. So man siya karon nga naa dinhi, no? So sa akong pag-ila sa iyaha so far sa 4 years na mga bragila more or less, no, is a man of God really. And then ang iyang burden nga makashare sa gihatag sa Ginoo sa iya nga kahibalo sa pulong sa Ginoo, no? So mao ni ang burden siya kasing-kasing when in fact ni step down sa isa pagka-pastor, mag-hold sa isa ka church. Gitugyan niya sa iyang son-in-law kay gusto siya maka-focus no sa pagtudlo, pag-adto sa tanang mga dapit asa nga maabot niya aron lang matudlo niya ang pulong sa Ginoo. So please welcome brother and evangelist Bobby Culardo. Amen. Okay, so good morning po sa lahat. Tatanggalin ko po yung aking para mahirapan akong huminga. At isang pribileyo po na kami po ay maparito po at magministeryo po ng salita ng Panginoon. At ipagpamanin po ninyo kung sakaling hindi po ako marunong magbisaya. Oo, yan. At siguro naman po nakakaintindihan po kayong Tagalog. Po. At ito pong ating lesson po ngayong umagang ito is just an introduction. At mamaya pong hapon or after lunch, ang ating evangelist po, siya po ang maglalatag talaga ng light division. Okay, yung nakikita niyo po diyan sa harapan ay hopefully kung lulubin ng Panginoon ay mailatag po yan sa ating lahat. So magbibigay lang po ako ng mga introduction para po magbigay po sa atin ng at least medyo yung groundworks po. Nandun tayo sa pinaka-surface. Ililade ko po yung mga groundworks, napakalaga. Bakit po ito ay napakalaga po. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bible. So 2 Timothy chapter 2 verse number 15. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Ito po ay madalas kong sinasabi sa mga pastors po. Ito po ay the most neglected verse in the Bible, no?
At talagang ito po ay utos ng ating Panginoon, but the problem is, mamaya makikita natin ano yung mga naging problema. So ang ating topic po this morning is the fundamental of right division. So basic lamang po, no? Ano-ano yung fundamental na dapat natin yung pinaka foundation ng right division. Basahin ko po 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Shall we pray? Lord, muli maraming salamat Panginoon sa oras pong ito ngayong umaga. At salamat po sa mga kapastoran, sa mga kapatiran na narito Panginoon. At dalangin ko Panginoon na ngayong umaga po ay hinihiling po namin ang inyong gabay. Kayo po Panginoon ang tagapagturo, Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala sa pamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, ang layunin po ng conference na ito ay kayo po ang maitaas, Panginoon, at ma-divide ang mga mananampalataya, the body of Christ, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na patuloy kayo po ang magbigay sa amin ng kaunawaan upang ang conference na ito ay maging makabuluhan at patuloy na magsilbi, Panginoon, na ito ay maging eye-opener po, lalo na po sa mga pastor, Panginoon, na narito ngayong umaga ito. At patuloy po, kami po ay pangunahan niyo po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, pwede na po tayo makaupo. Ano po? At pagpangmanin niyo kung medyo parang nalay tayo, pero okay lang, parang timing lang din. Hindi naman siguro ako magtatagal. At siguro matatapos tayo ng mga last dos. Hindi po. Okay, so maikli lamang po ito, no? At biyaya ng Panginoon, alam mo po ninyo, ang desire po namin mga kapatid ay narito po kami para po magbahagi ng mga bagay na natutunan namin sa banal na kasulatan. At naniniwala kami na lahat po tayo ay nagdi-desire na mayroon pa tayo matutunan. At ang pagkatuto po natin sa salita ng Panginoon, ito po'y walang katapusan. No? Ibig sabihin, talagang patuloy po, everyday, palagi po, tayo po ay nag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At yan po ang aming desire, na every time kami po ay nagkakaroon ng ganitong conference, ay kami po ay maging pagpapala. At ang aking dalangin, ang desire po namin, na sana po itong conference nito ay maging challenge po at maging blessing po sa bawat isa po sa atin. Ano po? So, the fundamental of right division. So, ilalatag ko po yung aking pong outline. Ano po? Sabi diyan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tingnan ko muna kung nandoon sa ano, okay? So, good. Okay. So, unang-una, tatalakayin po natin yung the mandate, yung mandato ng Diyos, diyan sa verse na yan. And then, the second one is the motive. Ano ba yung motibo natin? Bakit tayo nag-study ng salita ng Panginoon? And then, the method. Ano ba yung tamang method? Ano ba yung tamang paraan? So, diyan po tayo po ay yan po yung kabuong outline po itong ating the fundamental of right division, the mandate, the motive, and the method. Ano po? So, ngayon po, let's go to the mandate. Okay? Ang mandato ng Diyos. Okay? Study. Yan po yung utos. Tinignan ko sa dictionary yung salitang mandate, an authoritative command. No? Yan po yung utos, command ng Diyos. Ano po? Study. So tayo po ay inuutusan na mag-study, mag-aral ng salita ng Panginoon. Especially po, tayo po, yung mga lingkod ng Diyos, ay napakahalaga po ito pong bagay po na to. Ang sabi po dyan, sa ating pong study, no po? Now, una-una, hindi ka makapag-study ng Word of God kung hindi mo babasahin. Right? So you need to read the Word of God. No? Ang sabi sa Isaiah chapter 34 and verse number 6, napakalaga pong basahin natin ang salita ng Panginoon. Huwag po natin katamaran. Amen? Meron po tayo dapat daily Bible reading ng ating sa ating private life. Sabi sa Isaiah chapter 34 verse number 16, sabi sa verse number 16, seek ye out of the book of the Lord and read. Amen. Hindi mo pa pag-aaralan ng salita ng Diyos kung hindi mo muna siya babasahin.
Napakalaga po yung tayo po ay magbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Napakalaga po yun. Ano po? So, kailangan po, binabasa po natin ang salita ng Diyos. Amen. So, napakahalaga po, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, lagi po natin, napakahalaga po yun eh. Read. Read this book. Basahin po natin. Huwag po tayong magsawa na basahin. Minsan, dahil lang iba, natatandaan ko kapag ka po nung po ay nasa isang mga conferences, yung mga pastor, hindi na nagbubukas ng Bible nila. Nakikinig lang. Hindi, napakalaga eh. Kahit na po na familiar verse yung kinuko, yung binubuksan po natin. Napakalaga po eh. Dahil alam ninyo, ito pong librong ito ay buhay. Tingnan nyo, ang pagkakaiba ng Bible sa lahat ng mga libro. Pag binasa mo yung isang libro, pag inulit mo, ganun pa rin yung laman. Ganun pa rin yung matutunan mo. Pero Bible, pag binasa mo ngayon, basahin mo ulit sa sunod, iba na naman. Okay? Meron na namang kaalaman, meron namang mensahe na ibibigay sa iyo ang Panginoon. So read. Napakalaga po yan. Number 2, study. Sabi diyan sa ating pong text sa 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Kailangan po ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Napakahalaga po yan eh, no? Lalo na po yung mga Bible teacher, mga pastors, mga preachers, napakahalaga po na tayo po ay nag-aaral po, talagang nag-study tayo ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po yan eh. Amen. No? Ang tanong ko po sa mga pastors, ilang oras ang na-spend mo sa pag-study mo ng Word of God every day? Good. Okay. Sabi ko doon sa Baguio, kapag ka po, lalo na po pag naggagawa ko ng lesson, I spend 5 to 6 hours a day studying God's Word. Okay? And sometimes, may overtime pa sa gabi. Okay? Napakalaga ba yun? Yes, napakalaga yun. Tingnan nyo. Ano bang priority po ng ministry ng mga pastors po? Listen to Acts chapter 6 po. Acts chapter 6. Hindi po tayo mag-excuse dito eh. Ang dami kong ginagawa eh. Hindi pwede eh. Okay? Tingnan nyo sa Acts chapter 6 kung saan lumalago na yung gawain dito sa Jerusalem. Tumawag po sila ng mga seven of honest. Sabi diyan sa verse 5, and the saying, okay? Sabi niya, and the saying pleased the whole multitude, and they choose Stephen, a man full of faith. So pumili po sila. Bakit? Verse 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Galatians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason, watch, that we should leave the word of God and serve tables. Ang priority po ng lingkod ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Amen. Busy ako, dami activity, dami program sa church, dami mga activity araw-araw eh. Hindi po eh. Ang sabi diyan sa verse, pumili po sila na para doon sa mga activity, kung ano mga gawain sa church. Bakit? Tingnan niyo verse 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Amen. So ang ating priority po, mga lingkod ng Diyos, ang salita ng Diyos. At huwag natin gawing excuse na ang dami nating Bible studies, ang dami nating program sa church, ang dami nating activity sa church. Dapat magkaroon tayo ng time. Talagang magbibigay ka talaga, magseset ka talaga ng time na mag-study ka ng salita ng Diyos. Study, sapagkat yan po ang mandato ng Diyos. Study, ang sabi ng banal na kasulatan. And then, meditate. 1 Timothy chapter 4, verse number 15. Sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse number 15. 1 Timothy chapter 4 and verse number 15. Alam nyo, meron pong sabi diyan, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy. Okay? 1 Timothy 4:15. Tama ba? Okay, yes. Verse 15 pala. Meditate upon these things and give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. That's another na meron tayong Bible reading every day. That's another na meron tayong minemeditate talaga. Talagang kumbaga sa pagkain, ninanamnam mo yung lasa nung pagkain na kinakain mo.
Oh, di ba? Talagang inaano mo talaga yung sustansya, yung blessing na matututunan mo doon sa salita ng Diyos. So meron po tayong nakaset aside na Bible reading at meron talagang time talaga na minemeditate mo yung Word of God. Amen. Napakalaga po yan. Yan po yung mandato ng Diyos po sa atin, mga minamahal. And then number 4, hide. Psalms 119 and verse number 11. Napaka-basic lamang po ito. No? Amen, amen. Minsan, sa sobrang lalim natin sa right division, nakakalimutan na natin yung basic. Eh. Amen. Amen? That's true. Amen. Psalms 119, verse number 11. Sabi sa verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Just keep it in your heart. Talagang itago mo sa puso yung salita ng Diyos. Amen. Napakalaga yan, yung salita ng Panginoon na talagang kinakailangan, alam nyo, kahit na hindi ko pa rin ginagawang excuse na ako po ay nagkakaedad, hindi ko po inaamin na ako tumatanda, nagkakaedad lang. Okay? Nadadagdagan lang yung aking edad, yung age ko. Ay, dahil na nagkakaedad na ng konti, yung memory, yung aking memory po, talagang mahina na ako. Pero hindi ko ginagawang excuse yun. Para hindi ko i-memorize yung mga talata. Especially, lalo na, lagi ako nagtuturo. So, napakahalaga talaga na at least ay talagang yung salita ng Panginoon talaga nakatago talaga sa ating hindi, sa puso natin at sa ating kaisipan. Okay? Hide it. Ang sabi diyan, yan po yung mandato ng ating Panginoon. Number 5, apply. Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22. Sabi sa Proverbs chapter 22 and verse number 17 to 21. Sabi diyan, bow down thine ear, Proverbs chapter 22 verse 17 to 21. Okay? Bow down thine ear and hear the words of the wise and apply thine heart unto my knowledge. Okay? For it is pleasant thing if thou keep them within thee. They shall withal be fitted in thy lips, that thy trust may be in the Lord. I have made known to thee this day, even to thee, have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge. Alam po ninyo, walang magiging silbi po yung natutunan po natin kung hindi po natin ito ma-apply sa ating buhay. Right. Hindi yung dami ng, ang pinag-uusapan dito mga kapatid, hindi yung dami ng natutunan mo. Ang tanong dito, doon sa mga natutunan mo, alin na doon ang na-apply mo? Amen. Amen? Yun yung kinakaut ng Diyos, mga minamahal. Amen. Apply. Kung ano yung natutunan natin sa salita ng Panginoon. And by the way, hopefully mamaya, hindi lahat ng commandment dito, utos ng Diyos, i-apply mo sa iyo. Okay? Kaya napakalaga po yung right division. Pero may mga bagay na dapat nating matutunan as a Christian bilang part ng body of Christ na matututunan natin na dapat natin i-apply sa ating buhay. Apply, mga minamahal. And then number 6, obey. Romans chapter 6, verse number 17. Romans chapter 6 and verse number 17. Okay, ang sabi sa Romans chapter 6 and verse number 17. Okay? But God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Alam nyo, ang problema ng ibang mga pastor, ng ibang mga Kristyano, dahil naka-attach na tayo sa mga big shot. Marami akong mga alam nila ito at nakikita nila yung apostasiya sa mga churches ngayon. Hindi siya makatayo. Bakit? May support eh. Yeah. Amen. Amen. Right. May support siya eh. Kaya ang ginagawa na lang niya, nakikipaglaro siya kahit alam niyang mali na yung ginagawa ng so-called head pastor. Okay. O yung sending church, o tinatawag nilang mother church. Obey. Kapag talaga nakita natin clear as crystal yung command ng Diyos.
We ought to obey God rather than men. Amen. Amen. Obey, ang sabi po diyan, mga minamahal. And then another thing po yung mandato po. Teach, 2 Timothy chapter 2. Yan po yung mandate po dito po sa ating fundamental of right division. 2 Timothy chapter 2 at verse number 2. Okay? 2 Timothy chapter 2 and verse number 2. Ang sabi diyan sa verse number 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. So, napakahalaga talaga na yung katotohanan po ay hindi po mag-stuck sa isang tao. Napakahalaga po na talagang ipapasa mo itong katotohanan na to sa susunod na henerasyon. Amen. Para yung susunod na henerasyon, taglay-taglay nila yung truth na yun. Kaya napakahalaga po itong may mga ganitong conferences eh. Amen. Para na ipapasa natin, kahit may maganda, may mga kabataan dito, may mga young men dito, Amen. na ipapasa natin itong mga katotohanan na to, para nang sa ganon, mawala man tayo, mauna na kayo, amen. Mawala man tayo, pero mauna iba sa inyo. Mawala man tayo dito, na ipasa natin yung katotohanan sa iba. Amen. Napakalaga po yun eh. Okay? Teach, yan po yung mandato ng ating Panginoon. Yan po yung command ng Diyos. Mga minamahal sa bawat isa po sa atin. Now, let's go to my second point. And the motive. Ano yung motibo mo? Bakit ka nag-aaral lang? Bakit ka na pastor? Bakit ka nag-ano? Okay? Sabi diyan sa verse ng ating text, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dapat ang ating pong motive, approve unto God. Amen. Approve unto God. Nag-aaral ka para maging approved ka sa Diyos, hindi para maging approved ka sa tao. Amen. Good point. Amen. Mga Bible school, nag-aaral lang sila para ma-approve sila sa mga professor nila, sa kanilang sa panaka-dean nila o naman. At nung na-approvehan, may diploma na siya. Hindi po, ang motibo po natin dito sa ating pag-aaral, tayo po ay ma-approve sa Diyos. Maging approve sa Diyos, hindi maging, I don't care kung ano ang sinasabi ng ano, katulad yan, sa Jensen, no? Minsan, kami tayo pong mga rightly divider, kumakalat yung pangalan natin, hindi sa positive way. Pastor Jun Katamora, meron daw grupo ng mga pastor doon sa Jensen na supposed to be attend. Umuuna Pinalo up niya ngayon. Tapos tinanong, sinong speaker? Sabi niya, sino magtuturo? Kilala niyo ba si Evangelist Bobby Colado? Ay, kilala ko yan. Kilala namin yan. Siya ba? Wag na lang kami puntang. Napasama pa yung pangalan ko. Sabi ko kasi Jun, saan niya mo na binagit yung pangalan ko Napasama pa tuloy. Grupo na mga mga nung nalaman ako pupunta So, I don't care. Amen. As long na approve tayo sa Diyos. Amen. As long na alam natin na yung katotohanan ay tumatayo tayo at naninindigan tayo. Amen. So anong motibo mo? Para maging magaling? Para masabing magaling ka? Yan ba ang motibo mo kapag ka ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos? So tingnan po natin yung mga tamang motibo po as we approach this book. Ano ba yung ating motibo? Bakit po tayo nag-aaral? Tingnan po natin. Okay? Number 1, God's Word should be studied with reverence. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos, pag pinag-aralan po natin, meron pong panggalang. Salita ng Diyos yan. Well, hindi naman masamang mag-joke, pero yung laman na lang na mensahe mo, puro joke hanggang matapos. Mga kapatid, salita ng Diyos to. Amen. Hindi dinadaan sa biro ito Amen. Amen. Hindi kinukuha sa joke-joke ito Amen. Tingnan natin. Sabi sa Psalms chapter 119. Psalms 119. God's word should be studied with reverence. Sabi sa Psalms 119, verse 161.
Sabi sa Psalms 119 verse 61. Sabi po sa verse 61. Okay? 119 verse 161. So, okay, tignan po. Okay, sabi sa verse 61, princes have persecuted me without a cause. Watch. But my heart standeth in awe of thy word. Nasubukan mo na ba na every time na minemeditate mo at nakakakita ka ng mga truths, wow! Amazing! Amen. Napapasigaw ako biglang pag may nakita may mga questions ako sa sarili ko noon, and then biglang all of a sudden biglang merong mga salita, and then napapasigaw, Amen! Yeah. Nakapagka may mga karin sa akin, uli na pala tayo. Napapasigaw ka no? Ang sabi po sa Isaiah 66 verse number 2. Isaiah chapter 66 and verse number 2. Pag-aralan po natin yung salita ng Diyos ng merong paggalang. Salita po ito ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi sa verse number 2, for all those things hath mine have made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of contrite spirit, and trembleth at my word. Amen. Salita ito ng Panginoon, kaya every time na binabasa mo to, hindi tayo nagbibiro dito. Amen. Yeah. Salita ito ng Diyos. Kaya merong makakakita tayo sa mga pulpito na ngayon na wala ng galang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Sasabihin nila, ito, mali ito eh. Walang respeto sa salita ng Diyos. Amen. Ito, ganito to eh. Okay? God's word should be studied with reverence. Hebrews chapter 12, verse 28. Hebrews chapter 12 and verse number 28. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 and verse number 28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we might serve God acceptably with reverence and godly fear. So, kaya every time na binabasa natin ito, mga minamahal, pinag-aaralan natin ito, andun yung ating paggalang, nandun yung ating pagpapakumbaba na ito po yung salita ng Diyos, at hindi natin ito pwede dadaka, at hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos just for our advantage. Okay? Imagine mo, i-quote mo yung talata na to just for your advantage. Okay? And later, ating pong maano po yan. Okay? God's word should be studied with reverence. And then number 2, God's word should be studied with prayerfulness. Amen. Sabi po sa Psalms 119, ang salita ng Diyos po, every time, alam po ninyo, ito po sige po, basahin po muna natin. Psalms 119. Psalms 119 and verse number 18. Sabi diyan, okay? And verse 9, ang verse 18, ang sabi ko sa verse 18, open thou mine eyes. Watch. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Every time, mga minamahal, na kapag ka po binubuksan ko itong librong ito, ina-approach ko itong banal na kasulatan na to, at gusto ko ibinababa ko kung ano man yung mga bagay na dito. Ang isang baso, pag puno ito ng tubig, kahit lagyan mo ng lagyan ng hindi na malalagyan. Amen. Para malagyan ito, yung laman nito, itapon mo. Right. Amen. Alisin mo. Amen. Kaya every time na I approach this book, binubuksan ko yung libro ko na yan, lahat ng mga bagay na natin dito, ipinababa ko at sabi ko sa Panginoon, Lord, punuin mo ito. Amen. Amen? Amen. Kaya
May mga tao, basa ng Biblia, wala tututunan. Alam niyo bakit? Kasi punong-puno siya ng pride, punong-puno siya ng kanyang sarili, punong-puno siya ng mga bagay na naka-impact dito sa kanyang sarili. Kaya kahit anong gawin mo sa kanya, walang papasok sa kanya. Amen. And we need to study God's Word with prayerfulness. Lord, sabi ni David, open down mine eyes. Well, alam nyo, walang sino man sa atin dito may kakayanang maunawaan ng salita ng Diyos unless na kumilos ang banal na Espiritu at bigyan ka ng understanding. That's right. Amen. Huwag mo sabihin magaling ako, marunong ako, mataas ang bitin, karalan ko, kaya ko intindi ito. No! Yeah. Hindi po. Amen. Amen. We need the guidance and we need the illumination of the Holy Spirit para maunawaan natin ang salita ng Diyos. And every time na binubuksan natin ito, pray! Amen. Amen. Lord, turuan mo ako, Panginoon. Turuan mo ako, Panginoon, dito sa inyong mga salita. Ang sabi sa Colossians chapter 1, verse number 9. Colossians chapter 1 and verse number 9. Sabi sa Colossians 1:9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Ano yung prayer ni Paul? Tingnan. And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Amen. Yan yung prayer ni Paul. Na tayo po ay mapuno ng kanyang kaalaman. Alam niyo kapag ikaw ay naunawaan mong salita ng Diyos. Did you verse 10? That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Amen. So, anong motibo mo? Okay? Study God's Word with reverence. Study God's Word. God's Word should be studied with prayerfulness. And then number 3, God's Word should be studied with diligence. Amen. With diligence. Hindi. Ito po, wag po kayo ma-open mga pastoran po. Pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi pwedeng tatamad-tamad tayo. Amen. Amen. Amen? Amen. Tinatamad ako. No. Kahit na masama yung pakiramdam ko, kahit na parang I am not feeling well. It's pagka dumating na yung time ng time ko, dapat akong tumayo, at dapat kong buksan, at dapat akong kumuha ng ballpen, at dapat akong mag-meditate ng salita ng Diyos. Kailangan ko bumangon. Amen. Amen. Ang sabi sa Jeremiah chapter 29, God's Word should be studied with diligence. Okay, Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi po sa Jeremiah chapter 29. Sabi diyan, verse number 13. Gandang verse po ito eh. Okay? And ye shall seek me and find me, watch, when ye shall search for me with all your heart. Amen. Napakalaga po yung mga kapatid, kapag po tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang with diligence, merong kasipagan, meron talagang pagsusubikap, meron talagang, nasubukan nyo na bang nag-study ng salita ng Panginoon na talagang pagdating ng gabi, para kang pagod? Pag hindi mo pa naranasan yun, hindi ka pa talaga nag-aaral ng pagsusubikat ng salita ng Diyos. Dapat maranasan natin yun. Lalo na, especially tayo mga pastor, tayo mga lingkod ng Diyos. God's Word should be studied with diligence. Sasabi sa Psalms 119, verse number 2. Okay? Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Amen. Kaya hindi yung parang patetik-petik lang kapag tapo tayo nag-study ng salita ng Panginoon. Hindi yung kung kailan ka lang, eto po wag po tayo ma-open ha. Madalas kong binabanggit ito, tinatanong sa mga pastor marami na Kaya siguro maraming nagagalit sa akin dahil dito sa
Kailan lang nabubuksan ninyo mga pastor ang salita ng Diyos? Good question. Ang sagot, kung kailan kayo lang gagawa ng mensahe. Yeah. Yeah. Alam ko, huwag kang magagalit. Okay? Pero to be honest, dapat hindi mo lang binubuksan ng Biblia. Ano bang ipipreach ko sa linggo? Right. Doon mo lang nabubuksan ng Biblia mo kapag mag-ano ka lang kung nagpipreach mo sa kailangan may personal ka rin ng study sa sarili mo. Eh. Amen. Amen? Exactly. Amen. Kailangan ikaw bilang lingkod ng Diyos, dapat ikaw din may personal feeding ka rin ng Word of God. Amen? God's Word should be studied with diligence. Then, God's Word should be studied with meekness. With meekness. James chapter 1 verse 21. Alam nyo, kapag ka po ina-approach po natin ito, ang libro ito na parang meron kang marami kang alam, naku, hindi mo makikita yung truths dito sa salita ng Diyos. Right. Exactly. Ang sabi sa James chapter 1 verse 21. Sabi sa James 1:21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. 1 Corinthians chapter 8 and verse number 1. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 8 and verse number 1. Okay? Now as touching things offered unto idols, we know that we have all knowledge puffed up, but charity edified. Alam niyo, isa sa pinaka-problema na napakalaga po na masasabi ko po sa ating mga kapwa po, mga kahit Bible believer po. Mahalaga po na yung isang mananampalataya, one time yung isang kasama na namin na wala na yon, na magaling mag-timeline noon, pumunta sa church namin sa Quezon City that time, bago pa lang. Sabi niya, ay hindi ka pa ba nagta-timeline sa church mo? Sabi ko, hindi pa. Ituro na natin. Sabi ko, alam no, ito hindi ko makakalimutan yung sinabi ng pastor doon sa Cebu. Sabi niya, yung knowledge ng isang mananampalataya sa Bible dapat kasabay ng kanyang pagtaas din ng spirituality. Amen. That's right. Napaka-carnal niya, ang baba ng spirituality niya, pilit po siya ng pilit ng mga bagay na knowledge tungkol sa Bible. Ano mangyayari niyan? Magkikreate lang ng pride, yayabang. Yayabang yan. Yeah. Pero kapag ka po yung kanyang spirituality umaangat, tumataas, yung kanyang spirituality umaangat siya, and then doon mo siya tinuturuan ng mga bagay ng mga malalayo sa ng Diyos, makikita mo iba yung magiging lalong dating sa kanya. Amen. Lalong mag-demonstrate niya yung natututunan niya doon sa salita ng Diyos. Pero kapag ka po walang napakababaw, napakakarnal, walang dedication, walang katapatan sa Panginoon, and then natutunan niya yung mga bagay na right division, ang yabang ng mga ito. Right. Ang yayabang umasta, pero hindi mo buhay. Walang kabanalan, walang hindi na-demonstrate yung talagang yung ating Panginoon sa kanyang buhay. And God's word should be studied with meekness. And every time na ina-approach ko tong librong ito, itong lagi ko sinasabi, verse na po to, testimony. Lord, I am nothing. Amen. Wala akong may pagmamalaki sa'yo. Yeah. Walang kwenta yung natutunan ko. And Lord, teach me. Amen. Turuan mo ako. Dapat every time na binubuksan mo ang librong ito, dapat nandun yung design mo. Lord, turuan mo ako. Yep. Amen. Pero yung alam ko na yan. Yung natuturuan ng Panginoon. Amen? Andun yung humbleness mo, Lord. I am nothing. Right. Amen. Teach me. Turuan mo ako. That's the time na pag nandun yung kababaan mo, binubuksan mo siya ng Diyos. Ang liwanag, mga kapatid. Amen. Amen. Kikilos ang banal na Espiritu sa'yo. God's Word should be studied with meekness. And then, number 5, God's Word should be studied with carefulness. Amen. Carefulness.
Sabi sa Proverbs chapter 3 verse number 5. Proverbs chapter 3 and verse number 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Alam niyo mga kapatid, maging maingat tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi porge. Ito problema natin mga kapatid eh. Dahil magaling yung nagtuturo at kinuha na natin agad yung kanyang posisyon na hindi talaga tayo. Maging maingat tayo sa bawat as we study. Hindi agad nabasa mo lang agad, hindi pa naman talaga nakita yung context, hindi pa talaga na. And then biglang, akala mo kung sino ka nang biglang. Alam nyo, itong sabi ng Biblia. We need to be very, very careful. Every time we open this book, at itinuturo natin ito sa mga tao. Maging maingat tayo. Salita ito ng Diyos eh. Pagka nagkamali ka dyan, delikado ka. Pati mga taong natutunan, tinuruan mo. Right. So, maging maingat po tayo mga kapatid. Hindi po basta-basta. Salita ito ng Diyos mga kapatid. Amen. Hindi po ito ordinaryong libro na kahit ano na lang, pwede na yan, okay na yan. Okay? Imagine mo, sasabihin, alam ba, bibigyan ko po kayo, no? May mga pastor na hindi nagiging maingat sa salita ng Diyos. Porque nakakita lang ng mga, para, alam niyo, minsan may mga parang sabihin natin, parang complete, very complete yung salita ng Diyos. At bigla ka na lang, magbibigay ka na lang ng sarili mong conclusion. Sabi ba naman sa Acts, sabi ng isang pastor, alam niyo mga kapatid, itong ginawa ng mga apostol dito sa Acts chapter 1, na sila ay pumili ng replacement kay Judas. Mali ito eh. Dapat siya, nagantay sila dahil darating kayo sa Acts 9, doon ba sa save si Paul? Dahil si Paul dapat ang kapalit ni Judas. Yan yung mga pastor na careless. Na hindi mo na niya inaalam lahat ng issue. Right. Habang kumakain kami, sabi ko, pastor, sigurado po kayo na nagkamali yung mga apostol sa Acts chapter 1 ng pagpili kay Matayas? Sabi niya, mali. Ano pong pinagbasihan nyo? Ano pinagbasihan nyo? Masabi yun lang, para pakiramdam ko lang, mali sila. Amen? Ipinakita ko sa kanya, patutunayan ko po sa inyo na hindi po nagkamali yung 11 sa pagpili kay Matayas. Pinakita ko sa kanya, sabi ko, una, merong requirements na binigay dyan. Sabi dyan sa Acts, listen to Acts, chapter 1. Bigyan natin. Maraming, ang dami ko pwede maibigay sa inyo na maraming mga pastor, hindi po sila nagiging careful sa kanilang interpretasyon ng salita ng Diyos. Hindi sila nagiging maingat. Kung ano lang unang sumagi sa kukote nila, feeling mo lang yun. And sometimes, pwede tayong ma-deceive ng ating emotion. Right. Mga kapatid, ang sabi diyan, sabi sa verse 20, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Meron silang biblical proof. Amen. Quotation doon sa Psalms na kailangan may kapalit. And then verse 21, ito po yung requirements. Wherefore of this men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, must one be ordained to be witness with us of his resurrection. And then, sabi ko, yan yung requirements. Kailangan nakasama siya during the earthly ministry of Cristo. Na-baptize po siya ni John the Baptist. At nag-witness po siya ng resurrection ni Cristo. Sabi ko, hindi pa rin siya kumbisido. Okay, sige. So, 11 sila na napili si Matayas dito sa Acts chapter 1. Tama. So, 12 na sila. Tama. O, tingin nyo sa Acts chapter 2. Verse 14.
But Peter, standing up with, 11. Bakit? Pang 12 siya. Yeah. Tumayo siya sa 11. So, ilan sila? 12. Tama? Amen. Okay? Ay, hindi pa rin siya kumisido. O, sige, si Paul! Si Paul na lang ang tanongin natin. Kung ina-acknowledge siya, nakasama sa 12. 1 Corinthians 15. Good. 1 Corinthians 15. Verse 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the... So, hindi talaga ina-acknowledge ni Paul na kasama sa 12. Right. Amen. Think about that. Okay. Ang laki ng church noon. Malaki po talaga. Okay? Kayang mag-okupa ng 1,500 doon sa kanyang church. May balkonahe pa. So, God's word should be studied with carefully. That doesn't mean na napakalaki ng church mo. Hindi ka kailangan maingat. Kailangan maging maingat po tayo mga minamahal. God's word should be napakarami po mga minamahal. Examples after examples po na maraming mga pastor na hindi nagiging maingat. Hindi sa ng Diyos. Yeah. Maging maingat po tayo. Ako po, bago po ako tumayo, I want to make it sure na talagang yung context, everything, nakita ko talaga side by side. Pati yung sabi ko nga, pag nagturo ko ng rapture, inaral ko yung pre-trib, inaral ko yung pre-rap, inaral ko yung mid-trib, inaral ko yung post-trib. Para hindi bias yung aking studies. Amen? So, kailangan pag nag-aaral tayo sa Tan Diyos, study God, God's word should be studied with carefulness. Then number 6, God's word should be studied with faithfulness. Amen. God's word should be studied with faithfulness. Jeremiah chapter 23. Sabi sa Jeremiah chapter 23, verse 28. Sabi sa Jeremiah chapter 23, verse 28, the prophet that hath a dream, let him tell a dream, and he that hath my word, watch, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. Amen. Kapatid, Amen. wag po natin gagamitin ang salita ng Diyos just for our own advantage. Right. Preach it. Okay? Para lang masabing halos kulang na lang lumuhod ang mga miyembro mo sa iyo, you're going to quote, "That's not my anointed." Para lang masabi mo na, para lang mapasayo lahat ng tithes ng church mo, i-quote mo yung Levitical priesthood na dapat ang lahat ng tithes na napupunta sa mga Levites. Ba't Levites ka ba? Yeah. What right, God? We need to study this book with faithfulness. Maging tapat tayo dito sa salitang ito. Hindi natin gagamitin ito para lamang sa sarili nating kapakanan. Okay? Ang sabi diyan, he that hath my word, 1 Timothy chapter 4, verse number 15. 1 Timothy chapter 4, verse number 15. 1 Timothy chapter 4 and verse number 15. Ang sabi sa verse 15, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Maging faithful tayo, mga kapatid. Hindi natin babaguhin, hindi natin iti-twist kung ano yung sinasabi. Time, sabi nung nag-usap ko yung saksi. Sabi ng saksi, alam mo, kasi nasabi ko, gugunawin yung earth.
Pinakita natin sa 1 Peter, alam naman natin yan, gugunawin, susunog ito. Sabi nung saksi sa akin, alam mo, yung kasi salta diyan, yung apoy diyan, yan ano yun eh, ang ibig sabihin niyan, pinupurify kasi ipupurify ng Diyos of earth. Kaya pagka na-purify yan, wawala na yung mga evil things, gano'n. Sabi ko, hindi kung ano yung pagkakaunawa mo at gumagawa ka ng mga definition mo, kundi ang pinag-uusapan dito ito, basahin natin ha. Okay, babasahin ko ha, binasa ko. Anong nabasa ko? Susunugin hindi. Hindi alam mo kasi, hindi, babasahin ko. Basahin natin ulit. Ano, susunugin hindi. Alam mo kasi, basahin natin. Okay. Kung ano yung nababasa. Right. Amen. Okay? Kung ano yung nakasalta, yun yung ibig sabihin. Amen. Okay? The Bible says what it means and means what it says. God's word should be studied with faithfulness. And then, number 7, God's word should be studied with obedience. Amen. Nandun yung ating pagnanasa na as we study God's word, nandun yung ating pagsunod. Ang sabi sa Jeremiah, John chapter 7, verse 17. John chapter 7, verse number 17. John chapter 7, and verse number 17. Sabi diyan sa verse 17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Chapter 13, verse 17. Chapter 13 ng John. Chapter 13 and verse number 17. If you know these things, happy are ye if you do them. Amen. So, nandun yung ating motibo na sa ating pag-aaral, nandun yung desire natin na tayo ay willing na sumunod. Amen. Na willing magpasubmit, willing magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi sa James chapter 1. James chapter 1, bagamat pamilyar. Let's open our Bible in James chapter 1. Alam po na pamilyar itong James chapter 1. By the way, ito po yung pagkakaiba namin sa mga mid-acts. Okay? We still believe that all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Okay? That's why we are not hyper-dispensationalists. Amen. Dahil may mga hyper-dispensationalists na sa kanila, we know the dispensational background of every book in the Bible. But still, we can see, meron pa rin mensahe ang Panginoon para sa atin po. Amen. Yes, right. Okay? So, kaya alam po namin yung kung sino yung mga hyper, ano po. James chapter 1, verse 22. Itong book of James, I know. I know that. It's from the 12 tribes of Israel. 12 tribes, sasabi diyan sa James chapter 1, verse 1. But still, we can get Right. Amen. message from this book. Okay? James chapter 1, verse 22. But be you doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kahit saang dispensation to, apply to eh. Amen. Amen. Okay? But be doers of the word and not hearers only. So, yan po yung motibo. So, napag-aral natin yung mandato ng Diyos, yung motive. Let's go to the method. Amen? Amen. Let's go to the method. Ano po yung method? Okay? Note the word study. Pansinin nyo to ha. Lahat ng denominations, lahat ng religious denomination all over the world, huwag mong sabihin hindi sila nag-aaral. Huwag mong sabihin yung ministro ng Iglesia ni Cristo, hindi sila nag-study. Huwag mong sabihin yung mga pare hindi nag-aaral. Minamalik nga tayo nun eh. Sabi ng pare sa akin nung nakaharap ko eh, kayo 3 beses lang umikot sa kawayan eh. Nangaral na kayo. Tinutusan lang kayo bumili ng suka ng nanay nyo. At pagkatapos pagbalik nyo, nangangaral na kayo. Ganun yung insulto ng pare sa akin. Okay, kasi sila, nagpakadalubasa sila, 10 taon. So, wag niyo sabihin, yung ministro ng Seventh-day Adventist, hindi sila nag-study. So, lahat ng mga ministers ng lahat ng mga denominations, nag-study sila. Pero tanong, bakit hindi magkapare-pareho?
Even sa ating mga Baptist na nga tayo, di pa tayo magkapare-pareho eh. Yeah. Good idea. May Calvinist, merong Armenians, may mga Baptist Brother, may mga localist. Bakit ganon? Lahat naman para tayo nag-study. Ito ang problema. Nandun tayo sa method. Ang sabi diyan, study. The question is, how to study? Amen. Yung question na how to study will answer diyan sa rightly dividing the word of truth. Amen. Nandun dun eh. Nandun dun yung paraan eh. Kaya, hindi porke nag-aaral ka, makakarating ka doon sa katotohanan. Sabi ng Bible sa Timothy, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ang dami. Pwede mo malaman ang nilalaman ng Biblia and yet still wala ka pa rin sa katotohanan. Right. Tama. And never able to come to the knowledge of the truth. So, rightly dividing the word of truth. Yan po yung proper method po ng talagang napakasimple. Pero sabi ko, most neglected command ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? Rightly dividing it. The one great requirement of the word is grounded on the fact that it is the word of truth. And this fact is so stated as to imply that unless the word is thus rightly divided, we shall not get the truth. And that we shall get its truth only in proportion to the measure in which we divide it rightly. So, napakalaga po yan mga kapatid eh. Yan po yung method eh. Rightly dividing the word of truth. Now, tinan po niyo yung problema po. Problems with modern version. May problema eh. Okay? Tinan po niyo yung KJV sa other side ha. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing word of truth. Tinan niyo, pagdating po sa modern version, New International Version, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Ang tanong paano ba yung tamang paghawak? Ganito ba? Ganito ba? Paano ba? Paano? Sabi, who correctly handles. So, paano tama kaya pa? Paano kaya tamang paghawak ng Biblia? Okay? Nawala po yung nawala yung dalawang napakalagang nasalita sa sa 2 Timothy 2:15 sa KJV. Study nawala. And then rightly dividing, who correctly. Tingnan po niyo. Tingnan po niyo New American Standard Bible. Be diligent to present yourself approved to God as workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Okay? Nawala yung pinaka-command ng Diyos eh. Dalawa po yung command ng Diyos yan. Study and rightly dividing. Inalis po nila. That's why, no wonder, maraming mga churches, hindi nila alam, maraming mga pastors and preachers, hindi nila alam ng tamang method ng pagkaaral sa Diyos is rightly dividing. Bakit? Sa modern version, nagkaroon na ng problema eh. Sa Bible pa lang, nawala na eh. Okay? Tinan po rin nyo itong New Living Translation. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Who correctly explains. Sino yung makapagko-correct ng explanation? O sino pinakamaganda siguro at pinakamagaling? The only way we can explain and we can interpret the Bible is by rightly dividing the word of truth. Amen. Okay? Ano pa po? Revised Standard Version. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who has not need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ito po, yung Tagalog, yung magandang balita Biblia. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ano yung tamang paggamit? Walang sagot. Ang tamang paggamit sa King James Bible nakalagay, rightly dividing the word of truth. So, makikita po natin. Ano po? Ibang po ito, direktong ko lang yan. May chapter 1 po yan. Pero isinigit ko lang po. The basic timeline. So, kapag po tayo po ay mag-aaral po ng right division, napakahalaga po yung tinatawag po natin
timeline. Ano po? Tawagin po natin po ito, God's timeline. Ang Diyos po, He is not bound by time. But since siya po ang nag-create ng time, so from eternity past, yan po yung eternity, and eternity future, and then sa pagitan po, may time po dyan. At dapat po, maging aware po ang isang nag-aaral ng banal na kasulatan dyan sa timeline na yan. Dahil pag hindi po, ang problema kasi ng mga pastor, dampot dito, ang yung pinakamahalaga, kahit pa paano, naging blessing po sa akin yung kaibigan na yun, bagamat nag-iba na siya. Pero blessing sa akin yung kanyang sinabi. Alam mo, Bob, every time na binabasa ko ang Biblia, lagi akong may bond paper. Blankong bond paper. And then, guguhit ako. And then, pag nagbabasa ko, ito dito to. Ito tong verse na to, dito to. Ito to. Ganun na develop. Every time. Hindi pwedeng pag every time na kapag nag-aaral ako, lagi ako may bond paper. Maganda na. Binaya ko. Every time na nagbabasa ako, lagi ako may bond paper. Nakagwit ako lagi. Pag saan panahon ito? Dito to. Ito saan to? Hindi yung dampot ka dito, dampot doon, dampot dito, dampot doon. Okay? Parang ano? Ang tawag doon? Halo-halo. Amen? Champurado sana, pero sabi ni Evangelist Oye, dito niya sa okay? God's timeline. Tingnan po, ang Diyos po ay exact, precise. Right. Hindi po, wala pong aksidente sa Diyos. Amen. Okay? Sabi doon sa Galatians chapter 4, verse 4, tingnan po ninyo ang Diyos kapag ka po. Kaya ang Bible po, meron po siyang timeline. Hindi po ito biglang aksidente na lang yung mga nangyayari sa tawat panahon. Meron po yan, ano po? Ang sabi po sa Galatians chapter 4, verse number 4, sabi sa Galatians chapter 4 and verse number 4, tingnan po yung isang example po. Okay? But when the fullness of the time was come, nakita nyo? But when the fullness of the time was come, nung dumating na yung pinaka-fullness of the time, yung talagang eksaktong time, tingnan ko nyo, God sent forth His Son, made of a woman. So may time frame ang Diyos. Amen. Hindi na lang bigla na lang, parang katulad natin na naisip mo lang ngayon. Hindi. Before pa lang lumitaw ang mundong ito, everything, ang Diyos ay meron ng plano, meron na siyang programa. And God set those programs and yung dispensation na yun in time. Amen. Pag hindi po natin nakita yun, wala. Confusion. Kaya maraming confusion ngayon sa mga pagtuturo. Right. Napakalaga po yan eh. Amen? Napakalaga po yan eh. Romans chapter 5, verse number 6. Romans chapter 5 and verse number 6. Ang sabi po sa Romans chapter 5 and verse number 6. For when we were yet without strength, in due time, watch the word, in due time, Christ died for us. Yung kamatayan ng ating Panginoon, doon sa cross, meron po yung, nakalagay po yan sa timeline ng Diyos. Amen. Hindi po yan bigla na lang, mamamatay na nangyari na walang plano, hindi po nakaayos po yan. Right. At dapat nakikita po natin yung mga minamahal yung bagay po na yan. So, paalis doon po yung eternity past and eternity future. Okay? So, God laid out the Bible in a semi-chronological order from the beginning to the end. A timeline helps to more easily visualize the chronology of events and the related books of the Bible. The far left on the chart shows the beginning, as recorded in the beginning of the Bible. The far right, the chart shows the new heaven and new earth, referred to the end of the Bible as yung po, eternity future. Okay po? So napakalaga po na diyan sa timeline na yan. Now, okay? Alam nyo, isa sa pinakamahalaga po sa timeline, yung ginawa ng ating Panginoon. Amen.
And every time ako po'y nagta-timeline, hindi pwedeng hindi ko ilagay sa gitna yung cross. Amen. Lord. Okay? Ang sabi sa Colossians, napakalaga po sa timeline natin ito eh. Amen. Dahil ito po yung pinaka-central na ng focus ng Diyos, yung cross. Sabi sa Colossians, chapter 1, verse number 17. And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Alam po niyo mga kapatid, ang sentro po ng pag-aaral natin si Kristo. Amen. Walang kwenta itong pag-aaral nito kahit gaano kaganda, kahit anong kaganda ang timeline mo. Kung wala doon si Kristo, Amen. sa pag-aaral na yun, that's nonsense! Amen. Amen? Lord. Ang dapat maitaas dito sa ating pag-aaral, ang ating Panginoon, He might have the preeminence. Amen. So sa timeline po natin, yan po yung nakalagay po, nakasentro po yung cross. And then, dagdagan po natin yung timeline natin. Basic lamang po ito. Po, of course, ilalagay po natin yung rapture. Okay? The rapture, the next symbol is the catching out of the saints or the rapture of the church. The two arrows meeting in the cloud signify the rapture. The arrow going up indicates the resurrected bodies of the saved going up into the clouds to meet the Lord. The arrow coming down represents the Lord's descending from heaven to meet the saints. So yan po yung timeline. Ano po? Then, susunod po sa timeline natin, ilalagay po natin po ito, yung second coming. Okay? The third symbol, the single arrow coming down, indicates the second coming of the Lord Jesus Christ. The arrow touches the bottom line, signifying that the Lord will return to the earth at the second coming. Unlike the rapture where Christians met Him in the clouds, ang pagkakaiba po ng second coming at saka ng rapture, hindi po bababa talaga dito si Kristo, imimit natin siya ide. Sabi sa 1 Thessalonians. Ang second coming, talagang magta-touchdown po talaga siya. Amen. I have a lesson. One time, nung doon po sa Palawan, hindi po yung kami yung sa Palawan ng conference po namin, kundi isang conference po yun ng kaibigan ko. May mga siguro mga 80 na mga pastors. Nagbigay ako ng sample. Sige nga, nagbigay ako ng mga verses. Alin ang mga verses na rumerefer sa rapture? At alin ang mga verses na rumerefer sa second coming? Minsan, hindi tayo nagiging maingat. Or ginakalagay yung pagbabalik ni Kristo, akala natin. Hindi lahat ng verses tungkol dito. Actually, mas maraming verses tungkol dito. Amen. Lalo na sa Old Testament. At walang verses, makinig po kayo. Huwag po kayo masasya. Wala pong verses sa Old Testament na makukuha para dito. Right. Amazing. Yeah. Kaya kapag nagkukot ka ng mga verses patungkol sa pagbabalik ng panahon, and then i-apply mo dito, ako, nagkakamali ka ng paglalagay mo ng timeline mo. Okay? Because yan po ay mystery. But anyway, and then, yung pang-apat na ilalagay natin sa timeline natin, millennium. The fourth symbol, the crown, indicates the millennial kingdom. The period following the second coming is the millennium, also referred to as the kingdom age. During the millennium, the Lord Jesus Christ will reign on earth, the earth. Following the millennium, the great white throne judgment will take place. Now, ito question. Where am I located on this timeline? Nasaan ka? Good question. Diyan sa timeline na yan, nasaan ka diyan? Marahil ang sagot mo, Old Testament. Bakit ko nasabing may mga natuturo na nasa Old Testament? Bakit? Yung mga Sabadista, hanggang ngayon, Old Testament pa rin sila. May Sabat, maraming bawal. So, sa kanya, sa timeline, hanggang ngayon, nasa Old Testament pa rin sila. Kawawa naman sila. Okay? So, nasaan ka? Kapag ka ikaw ay tatanong ko, nasaan ka dyan sa timeline na yan? Okay? Earthly ministry ni Kristo? During the Christ earthly ministry ka pa ba ni Kristo? Mahalaga po yung tanong na yan. Amen. Okay? Natetemp ako, pero bibigay ko yan sa ating evangelist mamaya. Natetemp ako magbigay ko na eh.
para sa kanya kayo magalit din sa akin. Bakit? Sabihin mo na. During Christ's earthly ministry ka pa rin ba? Matthew 16:18. Doon ko pa rin ba? Okay? Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin ba sa timeline na yan? Ikaw ba ngayon ay nasa panahon ng earthly ministry Kristo? Mahalaga po yung tanong na yan, mga kapatid. Okay? O ikaw ay nasa, tawag doon, ito pa. Okay, na-miss ko to eh. Okay, Acts period. Acts chapter 2. Ito, Acts period po ito. During Acts period po ito. Acts chapter 2, verse 38. Sabi doon, Acts chapter 2, verse 38. So ikaw pa ba sa timeline, nasa Acts period ka pa ba? Ang sabi sa Acts chapter 2, verse 38, repent. Ang sabi diyan, ito yung mga oneness eh. Mga Pentecostal eh. Sabi sa verse 38, alam niyo, lahat ng mga denominations, meron sila mga verses at pinangawakan. Right. Meron sila mga talata. Huwag mo sabihin wala silang talata. Ang problema, saan nila inilagay yung katotohanan na yun? Napakalaga po ito dahil pag hindi mo alam kung nasaan ka dito sa timeline na to, mami-misplace mo yung mga salita ng Diyos. Mailalagay mo siya sa maling panahon. Right. Okay? Acts period. Nasa Acts period ko ba? Sabi sa Acts chapter 2 verse 38. Okay? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang daming bagay ka dito nire-reconcile dito. Pag hindi mo alam kung saan kang timeline, o ikaw ba ay nasa panahon na ng tribulation period? Marami na ngayon. No? Ito masakit eh. Merong, nung kainitan ng pandemic, Come on. Get it. may pumasa-pasang mga videos at messages na narito na, eto na, andyan din na yung pagtatatak ng 666, yung microchip. Ang masakit, yung nagpasa sa akin, pastor pa. Sabi ko sa kanya, pag sinabi mo nandito na yung pagtatatak ng 666, ibig sabihin, tribulation na ngayon. Yeah. Na-miss natin yung rapture. Kaya tanong ko sa iyo, nasaan ka dyan sa timeline yan? Andiyan ka ba? Tribulation na ba sa iyo ngayon? Tribulation period na ba sa ngayon? Okay? O kingdom age. Yes, merong mga naniniwala na panahon na ngayon ng millennium. Yung mga preterists. Tapos na yung second coming, nasa kingdom age na sila. Okay? Meron pa pinaka-worse, o ikaw ay nasa new heaven, new earth na. So, nasaan ka dyan? Napahalaga po ito, mga kapatid. Napakalaga po ito. Where am I located on this timeline? Okay? Or ikaw ay nasa church age period. Amen. Okay? Napakalaga po ito. Where are we on the timeline? Napakalaga po yan. Okay? The church find itself on the church after the cross and very close to the rapture in the period which is called the church age. The church age is made up of the body of Christ. The following verses clearly indicate why this period is called the church age. The verses also make it equally clear that the church consists of the body of Christ. Yan po yung mga reference po. So, nandiyan po tayo. We're very close na po tayo sa rapture. At makinig po kayo, Megan. Ito po, no? Yung mga nagaganap po sa mundong ito has nothing to do at all with the body of Christ. Amen. That's right. Amen. Ang problema ngayon, ito. No? Yan ay mga signs. Yan ay sinasabi ng mga propesya. No? Yan ay propesya na binabanggit. No? I have no time to deal with that. Kung magkakaroon pa ng time sa mga susunod na araw, patutunayan ko sa inyo na lahat ng mga propesya sa Old Testament has nothing to do at all with the body of Christ. Right. Amen. Okay? Kaya ang problema natin, mga kapatid, kaya kailangan makita natin siya yung buong kabuuan eh. Kaya hindi lang
Alam niyo pagkakaiba ng isang nagtuturo ng nakikita niya ang kanyang tamang approach ay rightly dividing at saka yung hindi nagtuturo ng rightly dividing. Yung pagkakaiba nila, ano pagkakaiba ng manok at saka ng agila? Ang manok, ang nakikita lang niya kung ano nandiyo sa kanyang paligid. Hanggang doon lang siya. Right. Good. Good. Illustration. Pero yung isang agila, habang tumataas siya, lumalaki yung scope ng nakikita niya. Amen. Amen. Oh, yes. Dapat ganun kayo. And you can do that without using rightly dividing. Pag nakita mo yung lahat ng timeline, kita mo, para kang agila, kita mo lahat to. Amen. Amen. Nakikita mo from Genesis to Revelation, Yes. yung programa ng Diyos. Agila, kita mo lahat. Yeah. Huwag tayong maging chicken na hanggang doon lang. Andun lang, kawawa ka lang, yun lang nakikita mo. Okay? Amen. So, yan po.